Tapos na kami sa kaluluto ng walang kamatayang manok, kaya this time magluluto naman kami ng sinigang na baboy. Parating buntot ito kaya hindi may iwasan na magkaroon ng mga konting taba-taba. Inihanda na nga rin ng aking inay ang mga gulay pati na nga yung mga rekado at lumabas pa nga siya para nga bumili ng gabi. Kahapon pa nga yan pinabili sa kapatid ko kaya maaga pa lang talaga ay nakaprepare na. Matagal-tagal na pagkapalambot ng baboy ang gagawin kaya naman eto nagsibak nga muna ako ng kahoy bago nga ako magluto. At medyo maaga pa nga siya kaya nga sabi ko sa aking inay huwag nang gamitan ng pressure cooker at sa kahoy na nga lang palambutin. Pagkatapos ko nga magsibak ng kahoy ay nilinis ko muna yung kalan tsaka nga ako nagsalansan ng kahoy at tsaka ako pinaapuyan. At sa totoo lang mas gusto namin magluto sa kahoy dahil bukod nga sa mabilis ka nang makaluto ay makakatipid ka pa sa tangke. At kahit nga ako basta apurahan ng pagluluto kahit kanin pa yan ay sa kahoy na nga lang ako nagluluto. Pagkatapos ko naman magpaapoy ay eto hinuhugasan ko na nga itong hilaw na sampalok dahil ito nga ang gagamitin naming pang-asim sa sinigang. Pagkatapos ko mahugasan yung sampalok ay eto isinalang ko na nga rin para nga palambutin. At kapag usapang pampaasim talaga o kaya ay mga panuka ay talagang mas gusto namin yung mga natural kagaya nga ng hilaw na sampalok o kaya ay mga hilaw na mangga. At nung malambot na nga yung sampalok ay eto hinango ko na at pagkatapos naman ay hinugasan ko naman tong baboy. Bali 2 kilo nga yung baboy na yan at alam nyo naman marami kaming mag-uulam. Sabi ko naman sa inyo, basta linggo pag nagpaluto ang akin ay ng ulam, talaga naman isang kalderong malaki. Ayaw niya kasi na nabibiting kami sa ulam kaya hanggat gusto mo ay wala kang tigil ng kasasandok. At pagkatapos ko namang mailagay yung baboy, eto tinakpan ko naman siya at inapuyan ko na nga ng bonggang-bongga dahil yun nga ipalalambutin natin ng mga ilang oras. Masarap kasi sa baboy yung sobrang lambot at kapag kinain mo nga yung taba ay halos matunaw na nga sa bibig. After nga niya makakulo ng mga ilang kulo ay nilagyan nga siya ng aking inay na Ajinomoto para nga mabilis lumambot. Natanggal ko na nga rin pala dyan yung mga parang lumulutang na dumi-dumi nga ng karne. Oy, alam nyo ba dati, pagka nagluluto ako ng sinigang na baboy o ng kahit ano, basta karne, hindi ko tinatanggal yung mga lumulutang na ganun. Akala ko kasi kinakain siya, kaya hindi ko tinatanggal, ay yun naman pala ay dumi or lansa ng karne. Kaya ngayon, kada magluluto kami ng karne o kaya ay magpapakulo, ay talaga naman tinatanggal ko na. At eto na nga, nung malambot na nga yung karne, inilagay na nga rin yung gabi, sibuyas, kamatis, pati na nga yung siling berde. Nailagay na nga rin dyan yung sitaw, pati na nga yung okra. At nung malambot na nga yung gulay, at saka ko naman nilagay yung nilamas kong katas ng sampalok. Grabe, ang dami nung sampalok, kaya naman hirap na hirap akong lamasin, tapos ang lapot-lapot pa. Charing. Nilagay na nga rin ang mustasa at isang pagpapakulo lang at maya-maya na nga ay luto na. Gumawa na nga rin ako ng sausawan, itong patis na merong siling labuyo. At pagkatapos ngang maluto ay eto, kumuha na nga kaagad ako at grabe, sa amin pala ang yata ay kalahating kilo na. At di nga lang yata kalahating kilo ang nakuha ko dahil pagkatapos nga niyan ay kumuha pa nga uli ako ng isang tasang malaki. After ko nga makukuha ng ulam ay eto, naghain na nga ako para nga makakain na kami. Ako na nga tong part ng buntot dahil bukod nga sa pata at sa liempo, isa nga yan sa mga paborito ko. Ay kain na ho, grabe, super lambot ng baboy, yun nga lang ay sobrang init. Yun lang, salamat.